Hi Cancer, welcome back sa ating Tagalog reading channel. Ako ay si Abby at isa akong intuitive reader. So gagawin natin ang inyong monthly Tagalog reading sa buwan ng April 2024. Current energy check-in to. Ginawa natin tong reading na to sa ganap na 11:19 p.m. April 27, 2024. And remember na maaaring mag-resonate ito into the next 3 to 6 months. Okay? Cancer Collective. At ito ay isang collective reading, hindi to personal reading. Isa lamang paalala na maaaring mag-resonate to sa isang particular group at maaaring hindi mag-resonate sa inyo. So, it only means na ang reading na to ay hindi para sa inyo and I might tap into your energy next month. Okay? As simple as that, Collective Cancer. Now, sa mga new viewers natin, maraming salamat po sa pag-check out ng channel na to. Sa mga current subscribers natin, maraming ring salamat po talaga sa pagtangkilik ng inyong mga monthly guidance in Tagalog. Okay? So, isa-shuffle ko lang muna uli ang mga cards in front of the camera, Cancer, and I'll see you guys in few seconds. Alright? Alright, hi again, Cancer. So, simulan na natin ang inyong general life reading. Excuse sa cutics natin, ang bilis matanggal. Ayoko magpa-gel kasi nahirapan naman din akong tanggalin. Okay? So, let's start on your reading, Collective Cancer. Kukuha tayo ng 7 cards. Sa oracle card na to ni Kyle Gray. Ito nga pala ay ang Keepers of the Light oracle card ni Kyle Gray. Okay? So, kuha tayo ng 7 cards, like I said, and titingnan natin ang inyong general life snapshot. Sa ganap na April 27, 2024, 11:21 p.m., gamit ang oracle card na ito at maaaring mag-resonate onto your next 3 to 6 months. Okay? Ready na kayo, Cancer? Okay. Sa first card, Cancer, nandyan si Position 1, Kutumi. So, first time tong nag-appear sa reading nyo, si Kutumi, Cloak of Wisdom. Okay? Now, at position 2, nandyan si, first time na naman, Serapis Bay, Ascension. Okay? At position 3, nandyan naman si, okay, si Horus, Cosmic Gateway. Okay? At fourth position, nakita naman natin si Lady Portia, Divine Order. Seems like lumalabas siya lagi sa mga readings ng ating collective, ang Divine Order. At position 5, nandyan si Shekinah, Sacred Self. Okay. At sixth position, nandyan si Green Tara, Supreme Protection. And at the center, nandyan si, wow, first time yung lumabas sa lahat ng readings na ginawa ko so far. Pampito kayo, Sir Nunos, Life Force. Okay. So, ilagay muna natin siya dito. Alright. So, let's see, no? At position 1, Cancer, nandyan si Kutumi, Cloak of Wisdom. So, ang sabi niya dito, you already know the answer you seek. Trust what you know. So, it's all about intuition, no? So, medyo either in denial tayo or nahihirapan tayong pakawalan yung inner knowledge natin or intuition natin sa mga situations and about connection. Or maaari talagang in denial lang, we're rejecting na ito yung nararamdaman, yung kutob natin, yung tingin natin, or yung energy na nararamdaman natin sa paligid natin, sa situation, or sa connection. So, sinasabi dito, magtiwala ka sa nalalaman mo or sa sarili mong intuition kasi alam mo na daw sa sarili mo kung ano yung kasagutan. You already know the answer you seek. Okay? Wisdom. So, kumbaga, yung knowledge na yan, special learning na yan, is makukuha mo sa sarili mong mga experiences na natutunan lately, life lessons, and other things. Okay? Now, Cancer, at position 2, nandyan si Serapis Bay. So, ang sabi niya, Ascension. Ito yung kailangan nating ipagpatuloy. Cancer. Okay? Ang Ascension, sabi dito, move into your true self, rise above the darkness, the light is here. So, ang kailangan pagpatuloy is to move forward, to continue moving forward. Kasi rise above the darkness, the light is here. So, ang sinasabi ba dito kasi may move into your true self. Okay? Maring at one point sa life mo, nandun ka sa state na
you're a work in progress, no? Slowly, parang nire-reinvent mo yung sarili mo into a brand new you, no? Done with the old, no? Yung mga old habits mo, old belief system mo. So, para kang butterfly, no? About to be a butterfly. Nasa cocoon ka. So, nagtatransform ka. Okay? Binabalatan mo yung sarili mo. Yung sinished mo yung sarili mo in a, hindi to literal na shedding. It's more like parang spiritual. Parang nag-evolve ka. And also, yung mind mo and spirit mo nag-e-evolve, no? Nagiging mas better person ka. So, yun yung kailangan mong matutunan. Ayun nga, ascension. Yun yung keyword dyan na binigay. So, eventually, you will find your true self daw. Okay, right now, nandun ka sa state na baka hindi natin na masyadong kilala yung sarili natin. Hindi natin alam kung ano ba talaga ang gusto natin or kung ano ba talaga tayo. Okay, medyo we were lost at one point sa buhay natin or nakalimutan lang natin kung sino talaga tayo because maybe circumstances or people change us. But, ang sinasabi ito, ang kagandahan dito is that babalik ka sa kung sino ka talaga. You're a good person, babalik ka doon. Okay? And then, sa position 3 manifestation mo, lumabas si Horus, no? Egyptian, ano to paniniwala nila sa ancient Egypt, di ba? Your thoughts are magnetic and powerful. Miraculous changes are occurring. So, sa manifestations mo, alagaan mo yung thoughts mo. Okay? What you think can come to reality. Pwedeng mangyari. Okay? So, make sure na pag nagmamanifest tayo, yung iniisip natin is yung gusto nating mangyari sa reality, sa 3D, sa Earth. Okay? Ilalagay mo siya. Ihuhugutin mo yung thoughts na yan eh. Magmamanifest yun sa earthly plane eh. So, make sure yung iniisip mo are the things that you want to happen for real. Okay? Kasi, sometimes sinasabi nila sa esoteric, metaphysical manifestation, pero sa Catholic, Christian, tawag naman natin the miracles. No? Iba-ibang terminology lang yan. Yun ang paniniwala ko dito. So, no, ang sinasabi dito, alagaan mo yung thoughts, no? May tendency tayong mag-spiral down or mag-think ng mga negative thoughts. So, pag nakakaisip ka ng negative, palitan mo agad ng positive thoughts yan. Okay? So, be mindful sa mga iniisip mo. When it comes sa manifestations mo. Kunwari may desire ka, may gusto kang i-manifest, huwag mong i-negate. Okay? Continue lang yung pag-affirm, yung pag-maniniwala na makukuha mo yun. And of course, do your work, no? Para mag-manifest mo sa reality, sa as of now, yung gusto mong mangyari. Okay? Yung iniisip mo, alagaan mo yan. Okay, Cancer? Now, at position 4, nandiyan si Lady Portia. No? Pakita ko lang sa inyo. Divine Order. So, sabi dito, si Lady Portia, do what you feel is right. An important lesson is unfolding. So, at position 4, yan yung mga external energies, no? So, merong tumutulong sa'yo, no, in a good way. At yung mga changes na yan, yung interference na yan, no, maaaring maka-apekto yan sa kung anong nararamdaman mo. Kung ang nararamdaman mo, like I said, nandiyan yung intuition na yung wisdom. You already know the answer that you seek, trust what you know, at sinabi dito, do what you feel is right. So, if it feels right, magtiwala ka doon. Kung ang tingin mo, trust what you know, kung ano man yung information na hanap mo ngayon or meron ka, maniwala ka sa knowledge mo, sa talent mo, sa nalalaman mo, or sa mga na-found out mo, ano discover mo lately. Okay? 2 things. Yung iniisip mo, what you know, at yung what you feel is right. So, yun yung pagkakatiwala mo. May magti-trigger sa'yo, external surroundings mo, na makakatulong para maramdaman mo kung ano yung tama, mag-isip ng tama. Okay? An important lesson is unfolding. So, yung external energy surrounding you is that may paparating daw na parang realization or life lesson on the way para sa'yo. Okay? So, kung ano man ang sitwasyon mo right now, huwag ka mag-alala kasi parang sinasabi, since nandiyan ang divine order external, no, it's meant to be there, no, externally, nandun siya kasi may kailangang lesson na matutunan, okay? May kailangan kang ma-realize, okay? Yun yung expect mo onto the next 3 to 6 months. Now, at position 5 Cancer, no, nandiyan naman si Shekinah, Sacred Self. Okay, at basahin lang natin. Unleash your spirit, express your gift, dance to the sacred rhythm of life. So, remember na you are valuable.
Lahat tayo dito pinanganak. Whatever your belief system is, lahat tayo pantay-pantay. Diba? Pinanganak tayo isang goal, lahat tayo pantay-pantay. Inosente tayong lahat. And then, we're so pure, no? We feel like, parang, we are all God's gift to this world, no? Para to contribute to something better. Yun yung nararamdaman ko sa sacred self. Kasi I think kailangan may bigay sa sarili mo, no? I-value mo yung sarili mo. Na, sacred self, lahat tayo importante. Lahat tayo pantay-pantay sa mata ng Diyos. Sa universe, we are contributing something to the society here sa earth. Ganun din sa soul journey natin. We're contributing, we're expanding yung consciousness ng universe. Okay? So, yun nga. Lahat ng iniisip mo, make sure na nakaka-contribute para sa'yo at para sa universe or sa ating Panginoon. Okay? Unleash your spirit. So, it's more like parang, ito yung kailangan may bigay sa sarili mo, no? Parang unleash your spirit is more like, may journey ka, soul journey, may inspiration din na kasama yan, or could be na you are really lang parang intuitive or highly spiritual person. Okay? Express your gift. So, sinasabi dito, wag kang ibigay mo sa sarili mo yung panahon at oras na siguro ma-exercise or ma-experience mo yung mga talents mo o i-share mo rin sila sa iba, yung knowledge mo, what you can do. Yun nga, sacred self. Like I said, you're contributing sa soul expansion ng universe. Kung maganda ang aura natin, maganda yung inisip ng sinasabi natin, mga affirmations, maganda yung ginagawa natin, good deeds, no? Nagko-contribute tayo. Not only dito, kundi yung sa buong creation, no? Para makapag-create ng something better. Okay? Yun yung kailangan mo ipagpatuloy. Okay? That's the sacred rhythm of life. So, medyo malalim to, no? Hindi siya yung something na mababaw lang na mundane or ordinary day lang, no? It's more like parang kailangan mo mag-dive deep sa sarili mo. No? On a spiritual level. Yun ang tingin ko dito. Okay? And yun yung kailangan mo ibigay sa sarili mo at sa ibang tao. Okay? So, maaaring ngayon, baka nag-explore tayo on spirituality. Hindi ka naman manood ng tarot kung hindi ka interesado sa spirituality, no? So, by now, baka nandun ka na sa state na yon. And sinasabi lang dito is that, continue na explore mo, no? Yung area na yan, ng pagiging why you should feel na valuable ka or importante ka. Okay? Na lahat tayo dito, importante, and we need to do our work, our part, no? Na, yung sacred aspects of being a person, of an individual, yung spiritual, help na pwede mong maibigay para sa sarili mo rin. And sa ibang tao, kung may gift ka sa tarot, okay, kasi sinabi share your gift, or you're into parang mga metaphysical, no, help people, like, madaming vloggers na nagtuturo, mga guru, metaphysical guru sa YouTube, and they're helping people. So, that's one thing, sacred self. So, yun yung kailangan may bigay sa sarili mo. Baka may talent ka, maaaring nag-heal ka, you're a healer, albularyo, spiritual healer ka. You have that gift, so share it, no? Huwag sayang yun, kung passion mo. Now, at position 6, yung new beginnings mo, nandyan si Green Tara. So, very earthly, no, Cancer. Supreme protection. So, sinasabi dito, lahat ng new beginnings mo should be protected. Okay, and it's protected currently ng kung sino man ang iyong Panginoon or ano man yung ritual or practice mo. It doesn't matter. Sinabi dito, lahat ng new beginnings mo daw ay, you are protected, cords are being cut. Okay, may mga kailangan lang matapos. Okay, sa new beginnings mo, may kailangang maputol. Pero protected ka. Move beyond limitation, trust. So, kailangan mo talagang lumabas sa comfort zone mo. Pinupush ka sa mga new beginnings mo na lumabas sa comfort zone mo. And you need to embrace it. Magtiwala ka lang na, kumbaga, trust that process, no? Kung ang mga new beginnings mo, ang daming shake up, okay? Ang daming changes. Magtiwala ka lang kasi change is necessary para mag-constantly evolve tayo. Okay? Para mag-constant, constantly grow, no? Like, say, nagtapos yung trabaho ko na, ang tagal ko na master ko and all, but it has to end and I need to move on. No? And then ngayon, pumasok ko sa bagong simula ng career ko na, as in lahat bago. So, it's like a breeze of fresh air. So, it's yun yung example nung changes and new beginnings mo. Okay? Ang sinasabi lang, trust the process lang, you are protected, at para to sa ikabubuti mo daw. Okay? May mga bagay talagang kailangan lang mag-end. Okay? Kasi,
para rin sa betterment mo. Now, at the center, yung lessons na kailangan mo matutunan or hindi pa natututunan or you're about to learn, Sir Nuno's life force. Ang sabi, express your driving passion. Sensual and sexual powers are increased. Wow. Okay. Life lesson to is also about yung interest and sense mo sa life. No, babalik. Okay, you will be back on track. Okay? Kasi mabubuhay yung inner will mo na mabuhay. Life force nga. Meaning, ang life force like yung inner spirit mo to do something better, na may galaw na sa buhay mo finally because ikaw yung mag-charge doon. Para kang nabuhayang muli. No, kung minsan feeling mo na parang stuck ka, no, lahat ngayon may galaw ngayon sa buhay mo. So, i-express mo yung passion mo, yung interest mo, okay? Huwag mo iwawalay. At one point siguro naging stagnant, but now it's about time gumalaw ka na. Move forward na. Baka matagal tayong nawala ng trabaho, finally nagka-work ka na. Just one example. Matagal mo na talagang gusto ng changes sa life mo, like gusto mo panibagong buhay, panibagong kabanata ng buhay mo, either dito sa bansa mo or overseas, these things, no? So, lahat yon kailangan maging passionate ka. Huwag mong iwawala, okay? At one point siguro napapagod tayo, nawawalan tayo ng interest, nawawalan tayo ng life force, okay? Pero ang sinasabi dito, that's not the perfect time. This is not the perfect time na mawala yon, okay? And as well as, sensual and sexual powers are increased. So, maaari na may connection din tong life force na to sa maaari tayong mag-conceive, no, magkaanak, no. Life force about creating something as well, no. Pwede rin physically maging pregnant tayo, mag-grow yung family natin, madagdagan yung family members natin dahil may baby na darating, alright? Sensual and sexual powers kasi are increased here. So, maaaring mabuntis tayo for those na nag-expect or gusto na mabuntis at magkaanak at maging mother. That's good. Si Mother Earth din to si Sir Nunes. No? Kasi very earthly to, no? Parang Taurus, no? Parang Taurus kasi may sungay, Taurus or bull, no? Parang gano'n, or ram, parang Aries, ram, gano'n. Yon guys. So, when it comes siguro sa general aspect ng buhay mo, kahit pa sa relationship yan, it will be more passionate. Okay? So, sana nag-resonate kayo, Cancer, sa inyong monthly Tagalog reading for April 2024. So, April 27 natin ito ginawa. At ngayon ay 11:36 p.m. na. So, if it doesn't resonate, I'll see you guys on your next month reading, Cancer. Take care. God bless. Mahal ko kayo, Cancer. Bye!